So, pwedeng gawin lang nilang instrument itong forex trading. Not necessarily end goal nila maging forex trader. Kasi I really believe na kapag nandun sila sa path ng align sila, mind, heart, gut, and kung ano pang alignment yung kailangan dyan, sobrang maging successful sila. Itong coffee and conversation, talagang literal magko-coffee tayo, kakain at magkwentuhan. I believe ito yung chance natin na mag-connect. So, guys, let's just enjoy. Let's get to know each other. And let's talk with our coaches and with our fellow students din. So, guys, simulan natin. Nandito din ang ating representative from XM, Teresa Ranoy. So none of us are naturally built to become a profitable trader. Ano yung end state ng mga estudyante na nag-enroll sa PM? Number one, maging sobrang discipline nila, not just as a trader, but as a person. Meron silang self-awareness about kung ano yung mga tinitake nilang mga risk sa buhay. Merong iilan talaga na ways paano maging successful sa lahat ng bagay. And yung tinuturo talaga namin sa TMT is path to self-awareness. And kung paano ka talaga maging knowledgeable and paano ka maging genius nga as a person. Pangalawa, syempre, na maging financially free. So, sobrang daming problema kapag wala kang pera. Sobrang clog ng utak mo, sobrang brain fog ka. Tapos ang gusto mo na lang gawin is kumita ka ngayon. Kasi feeling mo wala kang choice. Kailangan mong gawin to yung mga ginagawa mo ngayon. So ang nangyayari is hindi nagiging thankful yung future self mo sa'yo. Kasi ganun ka mag-isip. Pero yun, ang goal ko talaga is maging financially free yung mga tao. And magawa talaga nila yung gusto nilang gawin. Kasi I really believe na kapag nandun sila sa path ng align sila, mind, heart, gut, and kung ano pang alignment yung kailangan dyan, sobrang maging successful sila. So pwedeng gawin lang nilang instrument itong forex trading. Not necessarily end goal nila maging forex trader. Yep. Diba? Kasi ako, for example, naging forex trader ako. Gusto ko lang talaga number one, maging financially free. Number two, makapagtayo ng mga malulupit na businesses. Yes. Katulad niyan, Cafe Italia, gusto namin magkaroon ng cafe. Yung gym, tayo ko ng gym dyan. Kasi gusto ko maging fit. Gusto ko talaga mag-basketball. Tama na rin yung mga pag-travel and everything. Usually, kaya talaga sobrang creative ng mga mayayaman kasi nga, aligned na sila. Okay, kumbaga, sobrang tanggal lahat ng clog sa utak nila, lahat ng problema about pera. So therefore, mas nakapag-isip sila maayos, nalalabas sila yung creative genius nila. And therefore, nagiging mas successful pa sila. Prayer na to, ito yung lagi ko rin sinishare sa preview. April, I'm from HR Department ng TMT. So yan, welcome sa inyo lahat. Ella Secres, from Binyan, Laguna. Ako pala si Bam. I'm from Rizal, Carita. Hi Mike, taga Cubao, malapit lang dito. Ako po si Je, and from Makati po. Ako si Ryan Pimentel from Pateros. Good morning po sa lahat. I'm Jason Pino. Ngayon, nananalo, natatalo, pero kahit po na mahihirapan, tuloy-tuloy lang din po. My name is Victor and also known as Coach V. Sorry, I'm late po. So, para sa akin, very important number one, syempre makilala natin isa't isa yung mga experiences nila, lalo na yung mga coaches. Siguro, sa ngayon I suggest na iwasan nyo muna masyado yung mga how-to and mag-focus kayo sa mindset. Ano yung mga next level of wealth aside from what we get? Kasi extraordinary ang income sa forex trading. Anong gagawin mo doon once you get this? Number one tip, kung saan ka yumaman, kailangan most ng pera mo doon mo nilalagay. For example, ang expertise mo, real estate. Tapos yumaman ka sa real estate. Tapos dahil yumaman ka, nilagay mo na sa forex, medyo hindi siya okay. Number two tip dyan, meron talagang malupit na way pag-diversify ng pera. 30% tinatawag na FFA. Yun yung Financial Freedom Allocation. Dyan mapupunta yung sa business tsaka sa forex trading kung paano lumalago pera mo. Number two, yung sa long-term savings, yun yung mga insurances. Nandiyan yung mga health insurance, VUL, yung mga house insurance, basta lahat ng insurance, pati savings mo nandyan.
Pwede mo siguro ilagay dyan yung house and lot savings mo, yung pag nag-ipon ka for house and lot and sa mga kotse, sa kotse yung pinag-ipunan mo, pwede rin dyan sa long-term savings. Yep. So usually yung ginagawa ko dyan, 30% din. Tapos meron naman akong 10% na play money. Yun yung mga lahat na gusto mong gawin. Mag-travel ka, bumili kang kotse. Pero ako hindi ako bibili ng kotse, hindi ako balik sa kotse. Magtayo ng basketball team, ay yung mga gusto mong gawin. Diba? So lahat siya nasa play fund. Pang shopping, 10% sa giving. Yan yung pagtulong sa charity, pag may nangutang sa'yo. So that may budget din yan kasi ayaw natin mangyari na may nangutang sa'yo, nagalaw mo iba mong fund. Kaya magandang excuse yan para sabihin sa mga nangutang sa'yo na wala kang budget, pang bigay. Naniniwala naman ako, the more you give, the more you receive. Pero naniniwala rin naman ako sa wisdom. Kasi for example, may mag-jeep ka pa uwi, sakto lang yung pera mo pang jeep, binigay mo pa. So wala kang wisdom. So naniniwala ako na kailangan unahin mo muna rin at some point yung sarili mo. And then pag naalaga mo sarili mo, mag-isa mag-overflow yan. Mas marami ka pang mabibigay. FFA, LTS, giving, play, OPEX. Operation. Sa OPEX, syempre. Pagkain, rent, grocery. Depende sa life phase mo. Darating yung time dyan na 10% na lang OPEX, 10% play, 10% giving. Diba? The rest, ipon na or what. So darating naman yung time dyan, 50% yung OPEX mo pag sisimula ka pa lang. Wala namang problema dun. Ang pinaka-importante is aware ka kung saan napupunta yung pera mo. Kasi magugulat ka na lang, ubus na yan. So akala mo, malaki kinikita mo yung pala, wala ka na sa save. Parang gano'n. At some point, we have to step out of our comfort zone. Hino-hold back tayo ng mga fear, di ba? Then, it can get you nowhere. So sa trading guys, it takes money to make money. So yan yung reality. Walang expectation kung tatama or mali kasi nga uncertain yung outcome. Hindi natin alam. So we have to let go. When I joined TMT, my target is to double my account this month. Ito yung pinaka-goal ko. How can I reverse yung process? Reverse engineering the process. How do I get there? Tama ba na ganun yung line of thinking ko pag magsaset ako ng mga targets? Or is there any proper advice on that one? Like forex trading, goal setting, or anything sa mundo, very subjective. When I say na ganito ako mag-goal setting, not necessary na mag-work yan sa'yo. So in short talaga, wala talagang tama at walang maling way na mag-goal set. Ang pinaka-importante lang is ano yung mag-work sa'yo. Ibig sabihin, paano ka gagalaw ngayon? Paano ka ma-excite mag-aral? Paano ka ma-excite mag-trade? Kahit na tuloy-tuloy yung talo mo. Kasi usually, ang sinasabi ko lagi, end state, di ba? End state natin, double account natin in 1 year. Kaya lang, ang challenge kasi, lalo na pag binigay natin ng timeline yung sarili natin, mapapressure tayo. And at the same time, magkakaroon tayo ng doubt and disappointment. Siguro it boils down to being self-aware. Sige, nag-goal akong ganito. Na-disappoint ako. Bakit ako na-disappoint? So, baka kasi pinressure ko sarili ko. Lagi mo tatanong sa sarili mo. So, masama bang i-pressure yung sarili? Hindi naman. Okay. So, ibig sabihin, kailangan ng balance ng pressure, balance ng excitement. So, yun yung pwede kong gawin. So, ano kayang pwede kong tweak sa goal ko para hindi ako masyadong ma-pressure. Gusto kailangan ko lang ma-excite, pero hindi masyadong pressure, yung sakto lang. Baka kailangan ko babaan yung goal ko. Kasi sinasabi nila, bakit yan lang yung goal mo? Taasan mo na. Pero iba-iba kasi naman, di ba? Yung iba naman sinasabi, be realistic. Iba-iba talaga ng way. Walang tama, walang mali. Ang tanong, ano yung mag-work sa'yo ngayon? Yun na rin, nagpagalaw sa'yo ngayon, tapos magugulat ka na lang, ilang months, 2 months, 3 months, medyo tinamad ka na, assess mo ulit sarili mo, bakit ako tinamad in 2 months? So always lang be self-aware. Sinasabi kasi nila, discipline, commitment, kailangan i-motivate mo sarili mo, hindi siya ganun ka long term. Kasi pipilit mo lang din. Pilit mo lang gumising. Parang sa trabaho, pipilit mo lang gumising kasi kailangan mo ganyan. Pero hindi ka talaga aligned. Eh, ang gusto nga natin, align tayo. Ibig sabihin, masaya tayo emotionally. Yung mind natin, sobrang excited, dami na iisip. Diba yung physical body natin, sobrang energized. Or at least, makapag-act tayo towards our goal na aligned. Isa pa sa principle natin is yung test and verify. Diba? I-testing mo. Hindi nag-work, testing ka ulit ng bago. Testing ka lang ng testing until ma-polish mo kung paano ka talaga. Ganun din sa trading. Well, tinuturo ko naman talaga lahat ng strategy ko. Sabi nila, SMC lang yung nag-work. Diba? Sasabi nila na shadowing basic yan. Pero kasi ito yung nag-work sa akin. Kasi tinry ko na lahat ng complexity, complicated strategy, lahat ng kung ano-ano pa. Pero kasi ang goal ko, gusto ko lang maging sustainable yung trading approach ko. Tapos gusto ko lang, nagdadagdag ako ng wins ko, tapos mababawasan ko lang yung mga losses ko. So win big, lose more. Yun ang pinaka nag-work sa akin. Paano ko nagawa yun? Ang dami kong tinry na strategy. Ang dami kong nasunog na account. Diba? So ganun lang din sa kahit anong goal setting man yan. Or sa work, sa business, test and verify, and be self-aware. Hello everyone, my name is Ray, affiliate manager from Nexus.
Ito game na magtulungan tayo sa 100 millionaires and 1,000 six-figure earners. Masabi ko, Forex is a business talaga. Iti-treat natin siya like one. In the time na nasunugan ka ng maraming beses, buti hindi ka nag-quit. Kasi hindi ma-generate yung TMT kung Correct. Oo. Wala na akong choice kundi hindi mag-quit. Parang point of no return na parang andun na ako sa pinaka-baba. Diba nag-autang pa ako and everything. So wala talaga akong choice kundi galingan ko sa ginagawa ko. Kasi yung trabaho ko lang naman nun, magsayaw. Hindi ko mabayaran yung mga milyong utang ko sa pagsasayaw. So wala talagang choice kundi galingan ko lang dito. Minsan kasi wala tayong motivation kasi hindi natin nagagamit yung mga bagay na binabato sa atin na pwede mong gawing motivation. Kunyari, may utang ako. Nagiging sad ako, depressed ako, na-anxious ako. Sabihin sa'yo, huwag ka ma-sad, huwag ka ma-anxious. Pero kasi yun yung nafe-feel mo, hindi mo pwede utusan. So, pwede mo lang gawin is yung energy na yun, depression, anxiety, stress, i-channel mo into energy na magpapagawa sa'yo ng pera, magpapamotivate sa'yo. Kunyari si Jordan, isang beses na nasa isip lang pala niya na tina-trash talk siya. Ginagawa lang niya ng something na motivation yung sarili niya. Kumbaga, tinitrick niya yung mind niya para mag-work yung buong katawan niya. So, pwede mo rin gawin sa iyo. Yun lang naman yung pinaka-secret. Kailangan lang yung mind mo, matrick yung katawan mo na gumalaw. Either goal setting yan. Yung sinabi ng relative mo na hindi ka raw mayaman, na maghihirap ka raw habang buhay mo, na bobo ka daw. So, kung ano man yun, gawin mo yun na energy, i-channel mo yun sa pagyaman. Ayun, life goes on. Lahat ng na-experience ko nung mga times na yun, sobrang grabe rin yung natutunan ko. And dahil doon, sobrang dami nating natulungan. Ilang years na kayo nagpo-Forex? 2018. So, magsi 6 years. Lagi pa rin may bago natututunan. Tapos, syempre, continuously na paghahanap, paano talaga magturo. Diba? Kasi hindi kasi enough yung turo mo strategy mo, turo mo paano mo ginagawa. Sana kung enough yun, lahat na mayaman. Sobrang daming mga sandbags ng mga tao. Yung ibang bilis mag-quit. So, paano mo mapapayaman yung mabilis mag-quit? Yun yung mga inisip namin sa loob ng TMT. Mabilis to mag-quit, paano mo papayaman? Busy to, paano mo papayaman? Lahat ng pwedeng objection nila, ginawa namin ng way. So, nagugulat na lang yung mga students, kumikita sila. Kumbaga, hindi sila ganun ka-conscious na bakit sinasabi ng coach to, bakit may ganito, bakit ganito yung modules. Basta, take nila, ginagawa nila, tapos nag-work. So, hindi na alam na ilang puyatan yun, diba? Ilang trial and error yun. Na hanggang ngayon, ginagawa pa rin namin. Kumbaga, hindi pa natatapos yung improvement ng TMT kasi. Hindi talaga. Kasi yung vision talaga namin, 100% success rate. Imposible ba? Pwede. Pero yun yung goal, di ba? So, kahit na wala kang alam, hindi ka techie, mabata ka, matanda ka, paano ka magiging successful sa Forex trading? Madali kasi maging successful kung yung mga estudyante mo perfect na. Paano mo matutulungan? Siyempre, yung mga hindi perfect, paano mo matutulungan lahat ng klase ng mga tao? Pwedeng hindi naman ito yung end of the journey nyo. Kung hindi naman kayo lahat magiging Forex trader, at least lang maging instrumento sa mga magiging passion nyo and sa gusto nyo talagang gawin sa buhay like travel and everything.